Sentro ngayon ng pinakabagong artikulo ng Reuters Investigates ang Quezon City Police District Station 6 o Batasan Station. Binansagan itong deadliest police station sa ilalim ng kampanya kontra droga sa lungsod. Batay sa crime report na binusisi ng Reuters, 108 ang napatay ng mga tauhan ng Station 6 sa anti-drug operations mula July 2016 hanggang June 2017. 39% daw ito ng kabuoang body count ng lungsod. Ang nasa likod daw nito, ang binuong anti-drug unit ng istasyon na kung tawagi Davao Boys. Nagmula raw silang lahat sa Davao kung saan din nagmula si Pangulong Duterte. Kasama rito ang hepe ng Station 6, si Superintendent Lito Patay. Pero giit ni Superintendent Patay sa panayam sa kanya ng Reuters, tanging mga nanlaban lang daw na drug suspect ang kanilang napatay. Dahil dinedepensahan lang daw ng mga pulis ang kanilang sarili. Sumusunod din daw sila sa rule of law. Tinukoy sa ulat ng Reuters ang kaso ng pagkakapatay kay Chairman Polo sa operasyon ng QCPD Station 6 noong Agosto 2016. Sabi ng asawa ni Polo, kaarawan daw noon ang kanyang mister at nakikipag-inuman sa mga kaibigan ng dumating ang mga pulis. Kung pagbukas ng pinto, maya-maya sabi niya, "Sir, wag po, wala po." Tapos isang putok ng baril. Tapos pagkaputok nun, mga yabag paakit sa taas. Tapos sabi, "Raid to, walang tatakbo." Tapos 6 na putok ng baril na sunod-sunod. Tapos doon ako sumigaw after nun. Sabi ko, "Wag kayong magpaputok, may mga bata dito. Kung may huhulihin kayo, hulihin nyo kung sino yung gusto nyong hulihin." Tapos nakita ko yung isang police officer, dumungaw siya, naka-uniform siya eh. Sabi niya, "Labas kayo, dali." Sabi ko, "Bakit kami lalabas? Eh, bahay namin to." Sabi niya, "Basta labas kayo." Tapos lumapit yung panganay ko, hinila na niya yung panganay ko, nakaladkad niya palabas. 3 pang kasamahan ni Polo at isang kapitbahay ang napatay. Nagkaroon ng bypass operation, tapos cellphone. nagkabulagaan, pumutok yung nasa labas, tapos nagkaputukan, pumutok rin sa nasa loob. Yun, kaputukan, tapos maraming shabu na nakukuha. Hindi talaga siya nanlaban, na yung tutok ng, yung bala na tumama sa kanya is nakatutok talaga sa kanya, sa mukha niya. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ni Polo laban sa mga pulis. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Superintendent Patay tungkol sa Reuters report. Nampuntahan namin ang Station 6, tumangging magbigay ng reaksyon ang mga naging tauhan noon ni Superintendent Patay. Gayunman, ipinakita nila ang dating tinuluyan ng mga tauhan ni Superintendent Patay na binanggit sa Reuters report. Ito yung sinasabing makeshift barracks sa rooftop nitong Station 6 na tinuluyan umano ng aabot sa 8 tinaguriang Davao Boys o yung mga tauhan umano ni Superintendent Lito Patay. Ayon sa QCPD, hindi naman daw ito eksklusibo para sa kanila, kundi para sa lahat ng operatiba na naka-duty. Nagkataon naman, nagalang sila sa malayong lugar at walang matitirhan sa Maynila, kaya sila ang madalas na manuluyan dito. Inilipat na raw bilang hepe ng CIDG Region 3 si Patay at ilan sa kanyang mga tauhan. Agad namang dumipensa si PNP Chief Ronald De La Rosa. Nilagay siya dyan para i-address ang problema ng droga. Hindi para patayin yung sino yung mga dapat patayin. Kung lumaban, di alangan naman. Mapakamatay ka, lumaban ka. What's the problem? Ang pinakamatinding problema sa droga nandiyan sa area ng Station 6. So if you hit the problem head on, you face the problem head on, then magkakaroon talaga ng mas marami ring mamamatay. What's so significant about that? Sir, Porque isang taga Davao inassign diyan. Tinawag na foul ng Malacanang ang report ng Reuters na hindi man lang daw kinuha ang kanilang panig. Sabi naman ng CHR o Commission on Human Rights, wish that this will be speedily answered soon, because we really want to know the truth and we really want to reconcile the figures. sa kabila ng mga ganitong artikulong lumalabas tungkol sa QCPD, tuloy ang kanilang kampanya para masawatan ang droga sa lungsod. Ang kanilang Station 4 nakasabat ng 4 na milyong pisong halaga ng shabu, mga baril at bala sa buy-bust operation sa isang subdivision sa Barangay San Agustin sa Quezon City na isa raw drug den. Arestado si Emmanuel Salamatin alias Manny at isa pang umano'y tulak na si Michael Luna. Naaktuhan daw sila at 2 iba pa habang nagtatarya ng droga sa loob ng isang kwarto. Makalipas naman ang halos 2 taon ng social intervention sa Anti-Drug Abuse Advisory Council ng Quezon City, halos 700 dating sumuko sa Oplan Tokhang ng Quezon City ang sabay-sabay na nagtapos. Lahat sila negatibo na sa huling drug test sa kanila.
Ipinagkaloob naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang reward money na aabot sa 4.8 million pesos sa kanilang 4 na drug informants. Ang mga informant ang nagbigay ng tips sa PIDEA sa kinaroroonan ng ilang malalaking drug personalities na nagresulta sa pagkakaaresto sa kanila at pagkakasabat ng milyong-milyong halaga ng maunay shabu. Sa ngayon, umaabot na raw sa 20 informants ang nabibigyan ng pabuya sa ilalim ng kanilang programang Operation Private Eye. Mariz Umali, GMA News.